Kumusta ka na? Ano ang sagot natin? All is well. Sige po, bisan pa, sabi mo, kumusta ka na kapatid? Sabi mo, all is well. Hindi lingid sa atin na kanya-kanya tayong pinagdadaanan, kanya-kanya tayo ng hamon sa buhay, kanya-kanya tayo ng problema sa buhay, and it is miracle ang makarating tayo dito dahil bago tayo pumunta, bago tayo magdesisyon, bago tayo magpasya, marami na pong mga hadlang, balakid na ating pinagdadaanan, and we overcame those hindrances and obstacles. Kaya isang tagumpay ang makarating ka sa hapong ito. Amen? Amen! Sabi mo, hello blessed. Hello blessed! O batiin mo, sabi mo, pinagpala ka. Pinagpala ka! Palapakan natin si Jesus. Amen. Hallelujah. So ngayon mga kapatid, this evening, wala na po tayong paligoy-ligoy, dakot tayo agad sa salita po ng ating Panginoon. So we will talk about discovering the goodness of God. Because nowadays, instead na tayo ay makaranas ng kabutihan, bakit parang puro kamalasan yung ating nakakasalamuha sa buhay? We have to discover the goodness of the Lord. Kasi ang kabutihan ng Diyos, yan po ay hindi kusang dumarating, yan po ay dinidiscover or hinahanap. Pero bago yan mga kapatid, let us review first sa ating mga tinalakay. The tackled topics, part 1, tinalakay po natin a practical, balanced life. Kailangan natin maging balansyado sa buhay po natin. Part 2, making a good reputation to all people. Kailangan may gagawin man tayo na legacy, dapat iyan po ay ang mabuting mga gawa. And then part 3, setting the right priority in life. Lagi natin tandaan, wala tayong ibang priority kundi ang Diyos. I don't know why others, they don't have time when it comes pagdating sa mga bagay na ito. Again, dapat priority natin po ang Diyos. And part 4, let Jesus be the center of our attention. Huwag po tayong paliligalig. Pag tayo ay may mga pinagdadaanan, let us focus always to Jesus. And then of course, part 5, be always good to all people. Lagi nating puntiryahin, mga kapatid, ang maging mabuti tayo sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa ating mga kasambahay, mga kapatid o ating mga kapamilya. And last Sunday, tinalakay po natin mga kapatid, living out to what God has spoken. And we talk about the life of Peter. Simon Peter listened to what Jesus had said. Ating inacronym ang salitang boss. Simon Peter believed the word of God. Simon Peter obeyed the word of God. Simon Peter submitted to the word of God. And Simon Peter stood on the word of God. Kailangan yun po ang gagawin natin na despite of our excellency sa ating kagalingan, kabihasnan, still let us listen to the word of God. Amen? Amen. Palapakan natin si Jesus. Amen. Para mahirap mang gawin po natin ang salita po ng Diyos. Again, this evening, ay ating pong aaralin ang discovering the goodness of God. Tulad ng ating inawit kanina. Again, why others experiencing ng tinatawag natin mga kapatid na parang kamalasan. Why others experiencing ng mga kabutihan naman is because, again, iyan po ay dapat hinahanap. Basahin po natin, Romans 11:22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Dalawa po kinontrast. Kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sanga nangahulog. Ito po ay para sa mga makasalanan. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sayo. Sabi mo sa katabi mo, para sayo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, may condition datapwat, ang kabutihan ng Diyos ay sayo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw ay, sabi doon, puputulin. Sa English, ganito po ang sabi, see then that God is good, but His rules are fixed. To those who were put away,
He was hard. But to you, He has been good on the condition that you keep in His mercy. If not, you will be out of as they will. So sabi ng Bible, mga kapatid, ang kabutihan ay para sa mga believers. Sino po ang believers? Amen. Praise God. Kaya lang, kailangan tayong manatili sa kabutihan po ng Diyos. How to discover, mga kapatid, God's goodness. Paano ba natin talaga ma-discover ang kabutihan ng Diyos? Kasi minsan, ang kamalasan, sunod-sunod. Ang hirap ng, ang tawag dyan sa English kasi ng kamalasan, mga less fortunate. Praise God. Talagang minalas na kahapon, mamalasin pa ngayon, mamalasin pa bukas. Pero sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, wala ang kamalasan, puro lahat kabutihan. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Sabi mo nga ulit, kabutihan. Ang hirap ng kamalasan, mga kapatid, praise God. Sabi nga, papala na, naging bato pa. Praise God. Blessing na, nawala pa. So mga kapatid, how to discover God's goodness? Basa tayo. Sa Psalms 34:8, ito ang sabi, O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. It is a challenge. Ito sabi niya, O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Sino po gusto ng mabuti? Amen. Praise God. How do we so? Sabi nga kanina, saan natin makikita ang kabutihan? Wala yan sa pera. Wala yan sa kayamanan. Wala yan sa karangyaan. Wala yan sa kabantugan. Mga kapatid, ang kabutihan, we can only find it in Jesus. Sabi mo nga ulit kay Jesus. Kaya pag may Jesus ka, it is impossible for you na hindi makaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen? Again, hindi po natin yan masusumpungan. Akala ng iba, magiging mabuti ka kapag may boyfriend ka, magiging mabuti ka kapag may girlfriend ka, magiging mabuti ka kapag marami kang kaibigan. Hindi ho, mga kapatid. We can only find goodness in the presence of the Lord. Kaya sabi dito ng Psalms, O inyong tikman at tingnan na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Sabi ng CEV translation, discover for yourself that the Lord is kind or good. Come to Him for protection and you will be glad. So sabi ng Bible, discover. Sabi nga ulit ninyo, discover. Discover. So kailangan po natin diskubrehin. Ang sabi po ng Spanish word, diskubrehin. Diskubrehin ang kabutihan po ng Panginoon. So tingnan po natin, King David, secrets in discovering God's goodness. Titingnan po natin ang mga sikreto ni Haring David. Bakit niya naranasan ang kabutihan ng Diyos? Again, sino po ang gusto ng kabutihan ng Diyos? Taas ang kamay. Sabi mo, ako yun. Gusto niya bang mabuti, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Psalms 34:8 sa Message translation. Unang punto tayo. Open your mouth and taste. Open your eyes and see how good God is. Blessed are you who run to Him. Anong dapat natin unang gawin? Buksan ang ating mga mata at makikita mo na mabuti ang Diyos. Number 1, King David, I witnessed the goodness of God. Hindi po sufisyente na makita mo ang kapatid mo na pinagpapala. It's good na makita mo ang ating mga kaibigan na pinagpapala. Praise God. Pero mas maganda na hindi ka lang nakasaksi, naranasan mo mismo. Amen? Amen. Nakikita po ba natin na ang Diyos ay mabuti? Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga uli, see. Kailangan tingnan natin. Buksan mo ang iba nagbubulag-bulagan eh. Dapat makita mo na mabuti ang Diyos. Amen? Talagang kahapon ba yun, Sister Joy, talagang mahigpit ang aming pananalangin. Dahil sabi ko, Lord, paano kaya? Kasi bayaran natin ang lugar dito.
And then, gabi na, wala pong nangyayari. Hallelujah. So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. At dagdag pa, talagang halos sunod-sunod yung kamalasan. Hindi dahil sa mga kapatid, hindi ako naghahanap ng kabutihan ng Diyos. Dahil minsan, napapalibutan tayo ng mga taong maling tao. Hallelujah. Minsan, yung ating kabutihan na ginagawa, sinusuklian nila ng kasamaan. Counts yun, mga kapatid, 4 na counts yun. Praise God. At alam niyo po ba na siguro nag-usap-usap na talagang gusto lang naman talagang ipitin. Inatapa siguro sila kasi tuwing makikita nila ang mga pulis, remember tandaan ninyo na pag hindi nyo yan mapatunayan, pwede kayong baliktarin ni Pastor Lito. Siguro nag-change mind sila, praise God. Nakipag-ariglo. Hallelujah. Bakit? Kasi, tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ay marunong na Diyos. Amen. Talagang grabe, hindi ko alam ang gagawin kasi mga minor de edad. Pag minor de edad yan, mga kapatid, makukulong ho ako. Iniisip ko, sino kaya ang mangangaral? Sino kaya ang mag-preach? Sino kaya ang magpapatakbo ng mga negosyo ko? Ang dami nang pumapasok sa aking isipan, but praise God, just overnight, may ginawa ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, salamat sa panalangin. Salamat sa panalangin. Nakikita po ng mga tao na mabuti ang Diyos. Amen? Kitang-kita ng Diyos na napakabuti ng ating Panginoon. Praise God. Tandaan po ninyo, ang Diyos can make a miracle even in last minutes sa buhay natin. Huwag kang mawawala ng pag-asa, lumipas na ang isang araw, lumipas na ang lahat ng oras, pero kung mayroon pang minuto, mayroon pa akong konti, segundo. Naniniwala ba kayo na kahit isang segundo na lang, kayang gumawa ang Diyos ng paraan? Ganyan ang Diyos natin, hallelujah. Kaya ako, wala naman po ako ibang matakbuhan, kaya sabi ko, doon sa group, pray for me. Ipag-pray nyo ako. Dahil ang challenge talaga, grabe, ang kaaway. Amen? Pero gayon pa man, mga kapatid, na ating na-witness or ating nasaksihan na ang Diyos ay mabuti. Sabi nga ninyo ulit, mabuti. Mabuti. Kaya huwag kayong panghihinaan ng loob pag may mga problema. Huwag kayong manghihinaan ng loob kasi kaya ng Diyos papagtagumpayin ka sa anumang problema. Amen? At nagpapasalamat ako dahil talagang full support, full support, nagdatingan ang lahat ng mga membro. Praise God, pinahawak pa nga sila ng banner doon sa police station para po patunayan na talagang full support sila. Praise God. Sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Gayunpaman, na-appreciate daw ako ng mga magulang dahil sabi niya si Pastor, kalmante lang. Hindi naman ako pwedeng magwala, hindi naman pwede ako mga kapatid. Kalma lang talaga ho ako, praise God. Sabi ni Sister Ja, Pas, kawawa ka kasi yung chinelas mo, yung mo, parang, actually, mga kapatid, kaya ako tahimik na lang, kasi ito na lang ang sinabi ko kay Lord, bahala ka na sa akin, Panginoon. But praise God, hindi umabot ang another Sunday na hindi pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Lagi niyang tandaan, mga kapatid, ating masasaksihan, ating mapapatunayan ng Diyos na sinasamba mo, na pinaglilingkuran mo, at Diyos na pinaniniwalaan mo ay Diyos na mabuti sa atin. Amen? Kaya ako naniniwala ko whatever bad things na nangyayari sa buhay natin, our God is able to make all things beautiful. Kaya niyang pabutihin yan. May problema man ngayon, kaya ng Diyos bukas maging blessing yan. Amen? Just trust the Lord. Pangalawang punto. Hallelujah. Sabi po na, same verse po yan, kaya lang iba lang pong translation. NCV translation, examine and see how good the Lord is. Happy is the person who trusts Him. So sabi niya, examine natin. Kasi mga kapatid, akala natin minsan nadidisip tayo kasi ang kaaway gumagawa rin ng mabuti. Praise God, nagtatalo-talo nga kami. Kasi sinasabi nila, ang bait nun, mabait siya, mabait. Praise God. Talagang may paiyak-iyak pa, may pa-cry-cry pa. Ako talaga mga kapatid, kung if you will read my heart, ang gusto ko lang naman tumulong . Sinasabi ko sa mga pulis,
Alam ko po, marami po akong nilabag. Alam ko pong mga minor de edad ho yan. Pero pinagtrabaho ko pa kasi sa punto ko gusto kong makatulong. Amen? Amen. Praise God. Hindi, binaliktad Praise God. Child labor. O sige, hallelujah, child labor. Praise the Lord. Pero gayon pa man, mga kapatid, minsan i-examine natin. Kasi minsan ang kaaway, pumupunta siya na parang okay, pero mayroon palang madilim o maitim na balakin. Amen? Let us be cautious. Kaya ngayon sabi ni Sister Joy, Pastor, huwag ka nang tatanggap ng minor de edad. Ayan, tinatanong ko si yung bagong refiller, ilang taong ka na? 18 pastor ka pasado ka. Ayoko na ngayon ng mga 16, 17. Kasi gusto mo makatulong pero binabaliktad. Amen? Amen. Praise God. Kaya pag nakikita ko, gusto kong mangkulab. Praise God, di ba naging mabuti ka na, pinakain mo na, hallelujah, inaruga mo na. Praise God. Ganun ang igaganti sa'yo. Pero gayon pa man, mga kapatid, huwag tayo minsan magpapanisip. Minsan kasi may mga tao na akala mo ang bait-bait, pero mayroon palang matinding at masamang motibo. Amen? Amen. Nakaraan ng mga Valentines, mga lalaki, ano ba yung mga magmahal ba yan o ang motibo ay sex lang? Praise God. Huwag kayo masyadong nagpapadisip. Praise God. Kasi sabi nga, mga kapatid, itong nakaraan na Valentines ay marami na naman ang nabuntis. Puno ang mga hotels. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Kasi parang ang pagsiselebrate ng Valentine is parang doon napupunta sa tinatawag nating intercourse. Pero hindi ho. Valentines, mga kapatid, ay pinag-usapan nga namin sila Sister Joy. Iyan ay galing sa pagan festival na hindi po kaaya-aya dahil ang mga babae doon ay ihahandog, praise God, para sila maging fertile at makikipagsiping sila sa kanino man para sila ay maging pregnant. So in other word, ang root word talaga ng ng Valentine's not good, mga kapatid. Pero gayon pa man, pwede pa rin tayo mag-celebrate ng araw ng pag-ibig. Pero ang pag-ibig hindi lamang February 14. Ang pag-ibig, it should be every day. Sabi mo, araw-araw. Araw-araw. Praise God. Hallelujah. Amen? Ang dami-daming mga palabas ako napanood. Kanina, natawa ako kasi talaga yung mga petals ng mga bulaklak, Sister Joy. Mula sa pintuan, ginagay niya ang kanyang asawa, may sinusundan silang petals. Praise God ng mga bulaklak, mga red roses. Alam niyo po kung anong dulo? Kusina at maraming hugasan. Praise God. Hindi na siya doon sa kusina. Galit ng akala niya kung anong sorpresa lang gagawin ng kanyang mister. Yung pala, yung mga bulaklak na naggagay, papunta pala kusina. At pagdating sa kusina, tambak ang hugasan. Paghuhugasin lang pala, Sister Joy. Kaya minsan, ang daming mga bagay-bagay. Gayun pa man, mga kapatid, let us always examine. Kasi hindi lahat ng kabutihan gawa ng Diyos. Mayroong pong kabutihan na para lang i-deceive tayo. Tama? Minsan ang tao, ang front ng tao, ang bait-bait, talagang ang amo-amo para madisip tayo, pero hallelujah, hindi pala. Amen? Kaya wag tayo masyadong palililang. Let us examine. Pero kapag ang kabutihan ay nananatili, galing yan sa Panginoon. Amen? Palapakan natin. Pangatlo, mga kapatid, King David examined the goodness of God. And third, find or explore out for yourself. Sabi po dito, explore, asan na tayo? Find or explore out for yourself how good the Lord is. Happy are those who find safety with Him. So explore natin. Ano bang explore? Paano maranasan? Para bang susubukan mo? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, wag muna kayong mag-conclude pag hindi mo muna nasubukan. Amen? Kaya sinasabi ko, subukan nyo dito sa church para nararanasan mo yung presensya ng ating Panginoon. Si Brother Bad nga natutuwa ako ng patutuwa niya. Alam mo, Pastor, sabi niya,
Parang natutuwa kami mag-attend doon kasi they learn something. Mayroon silang natutunan, mayroon silang nararanasan, nag-explore sila, kaya kanilang nakita talaga na naging mabuti ang Diyos. Amen? Kami nga, nagpipintahan kami kasi silang mag-asawa doon, Sister Joy. Minsan ang araw niya, 200 lang mahigit, asawa niya 100 lang mahigit. Pero sinasabi ko nga kay kumusta kayo ito pastor, na isusurvive pa rin kahit ganito lang ang sweldo namin. Bakit? Kasi, mga kapatid, makikita nyo na kahit may liit ang kita, kapag ang Diyos ang kasama mo, nagkakaasya din. Tama ba, mga kapatid? Bakit? God can make miracles sa buhay po natin. Amen? Amen. Ako nga, ang dami ko ng patutuo sa buhay, mga kapatid, na talagang ang Diyos, di ba? Inulit-ulit ko na nga lang sa inyo na nung nandun ako sa Arinda noon, sa Taytay, 1 week na first fasting, wala akong makain. Ang mga membro, hirap din. Anong sabi ko kay Lord? Lord, kung talagang tinawag mo ako, maghimala ka. Yung lata ng imwaisan na biscuit, walang laman, pero nung tinignan ko, punong-puno ng bigas, mainit pa. So, how many times did God prove na talagang tinawag ako ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Minsan, sabi ko, Lord, wala akong ka-budget. Anong gagawin ko? Wala mang panggasolina ng aking motor. Nagwa-washing machine ako. Sister Joy, may lumulutang na 500. Wow naman talaga. Ganon ang Diyos. Hallelujah. Kaya minsan tayo, mga kapatid, tandaan po natin, explore natin. Subukan lang natin ang Diyos. Bakit? Kasi doon mo mararanasan na naging mabuti siya sa iyo. Amen? Amen! Amen! Isa pang patutuo, ang isang pastor, nag-pray. Hallelujah. Sabi ng Lord, anak, punta ka ng pure gold. Kumuha ka doon ng lahat ng gusto mo. So ngayon, kumuha siya ng cart, kinuha ang lahat ng mga groceries na gusto niya. Nag-iisip siya na bawat makikita niya, yun ang maglilibre doon sa grocery. Nakita niya si sister. Sabi niya, hi pastor, akala niya si sister na magbabayad doon sa grocery. Umalis. Hindi pala si sister. Nakita niya ang kanyang kapwa pastor. Sabi niya, siguro, ito na si pastor siguro ang manlilibre kasi may guidance si Lord sa kanya na kumuha lang ng grocery daw sa pure gold. Bahala na si Lord. Hindi rin ang pastor, umalis din ang pastor. Alam niyo po ba na pumila na siya? Wala siyang makita kung sino talaga magbabayad. Pero dahil ginabayan siya ng Lord, na kumuha ka ng grocery, pumila talaga siya. Nung tapat na sa kanya, doon sa cashier, biglang, ting-ting, sabi ng Pure Gold, today is our anniversary. Lahat ng nasa tapat ng cashier, libre. So ang pastor, libre ang lahat ng grocery. Bakit? Kasi, again, if you step out in faith, mararanasan mo na ang Diyos ay mabuti. Diba? Nang-aksidente ako, hirap na hirap din ako mag-preach, Sister Joy. Ano sabi ng mga doktor? Pastor Lito, kailangan mong maglagay ng bakal sa paa. Sabi ko, ayoko magpalagay ng bakal o pumirma ka ng waiver. Para kung ma-infection yan, wala tayong usapan. Anong ginawa nyo? Mga kapatid, diba sabi ko sa inyo, makikita nyo si Pastor Lito, tatayulin ng maayos, lalakad ng maayos. Walang operasyon, pinagaling ako ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi mararanasan mo talaga. Explore mo lang, step out mo lang, subukan mo lang ang Diyos, and then God will show you how good He is. Amen? Palapakan natin siya. Asa na tayo? King David explored the goodness of God, and then pang-apat, by experience, you will see that the Lord is good. Happy is the man who has faith in Him. So, sabi ng Bible, experience. Sabi nga ninyo, experience. So, King David experienced the goodness of God. Napansin niyo po ba na progressive? Kanina, na-witness na lang, nakita niya, ngayon nag-explore siya, ngayon naranasan niya na mismo na mabuti ang Diyos. Amen? Personally, King David experienced the goodness of God. Masarap mismo, again,
hindi naman masama makita mo si Sam na yumayaman, pero mas maganda na sabay kami na yumayaman. Naintindihan niyo po ba? Mas maganda na pagdating ng panahon, si Sister Joy mayroong sariling house in lot, at si Sister Jadine mayroon din house in lot, naranasan nila pareho. Kasi minsan nawi-witness lang natin eh. Nakikita natin ang pinagpapala si Sister, pero hindi natin minsan nararanasan. Pero praise God, hallelujah, yung mga nakikita natin ng pinagpala. Kaya ako pagka may mga sasakyan, may mga pastor na mga magagarang sasakyan, ang sasabihin ko lang, susunod na ako. Amen? Huwag kayong mainggit, praise God, kasi ang Diyos natin ay fair. Kung pinagpala ang isang kapatid, may pagpapala din para sa iyo. Kaya tayo, mga kapatid, lagi niyong tandaan, pagka may nakita kayong gusto nyo, praise God, huwag mo sabihin, sana all. Hindi ho, mayroong para sa iyo. Ang sasabihin mo lang, next in line na ako. Amen? Amen. Kaya sabi ko nga, praise God, Sister Joy, isang maganda na kagandahan, ito palang mga problema na sunod-sunod sa akin na nangyari, sunod-sunod ang kapalit na pagpapala. Di naman papayag si Lord na puro laman, halay kamalasan. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ni Sister Joy, tigil mo na yan dyan, Pastor. Ano na yan? Pero praise God, let's try and try until we succeed. Hallelujah. Amen? Again, hindi lang alam ng kaaway na kapag katapos ng digmaan, tagumpay ang kasunod. Kaya maraming pagsubok, marami rin ang pagpapalang darating. Amen? Amen. O sabi mo sa katabi mo, mararanasan mo ng personal. Ang sarap noon, mga kapatid, yung mismo mararanasan mo ng personal. Hindi lang yung nakita mo, ang kapwa mo, kapatid mo, mismo naranasan mo. Amen? Amen. Makikita mo yung iba na drive, praise God, hallelujah. Mas maganda yung ikaw mismo ang nagdra-drive. Kaya huwag kayong mawawala, hindi tayo nawawala ng pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. God still good sa atin. Darating ang panahon, pag may gawain tayo, punong-puno ng sasakyan dyan sa labas. Amen? Amen? Magagalit na yung mga kapitbahay natin. Praise God. Kasi nakahambalang na doon yung sasakyan ni Sister Joy, sasakyan ni Sister Cha, sasakyan ni Mikaelo, sasakyan ni Sam. Puro may sasakyan. Kaya pag nakikisakay kayo, sabihin nyo, Lord, I'm too beautiful para makisakay. Kasi dati-dati nung namamasahe ako, sinasabi ko, Lord, hindi bagay sa akin ang mamasahe. Bigyan mo ako ng sasakyan. Amen? So ang sarap na, huwag kayong mag-alala kasi ang blessing ng Lord hindi lamang spiritual, even material. Sabi mo sa katabi mo, susunod na ako. Praise God. Pag may makita kayong blessing, susunod na ako. Amen. And last, praise God. Anong last po natin, mga kapatid? Hallelujah. Sabi po dito, sa TLB translation, put God to the test and see how kind He is. See for yourself the way His mercies shower down on all who trust in Him. So, ang lima, King David exemplified the goodness of God. Hindi po sapat na maranasan mo lang ng personal, marunong ka rin naman mag-share. Sabi mo nga, share. Kasi ang iba, pag may blessing na, parang wala nang kilala. Kaya Sister Jia, pag naging millionaire ka, alalahanin mo kami. Praise God. Amen? Kasi ngayon, walang pera. Gusto kitang ilibre, Pastor, kaya lang, wala ako. Pero sabihin mo yan pag mayroon ka. Kasi ang iba, magaling mag-alok. Alam mo, Pastor, pag may pera ako, bibilang ka namin ng tsinelas. Bibilang ka namin ng... Kasi ngayon wala. Pero ano kaya pagdating ng panahon, mayroon ka, masabi mo pa kaya yan? Praise the Lord. Kasi ang iba, sarap man libre pag wala, di ba? Para wala akong kausap. Ang daling magsabi na, Pastor, gusto kita i-treat. Kaya lang, wala pa ako ngayon eh. Pero pag mayroon na nananahimik yung iba, kaya yung katabi mo pag tahimik, may blessing yan. Hallelujah. Amen. Kasi di ba mga nanay, pagka
Pagka may problema yan, walang pera, di ba, Sister Joy? Maingay na maingay yan. Hallelujah. Maingay na maingay. Pati aso napapansin yan. Hallelujah. Lahat nakikita. Pero pag may blessing yan, nasa kwarto lang. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tayo, pag malalaman yung mga taong tahimik, pinagpala. Pero gayon pa man, i-simplify mo. Pag may blessing ka, mag-share ka. Matuto tayo mag-share because you're blessed to be a blessing. Amen? Amen? O sabi mo nga, libre naman dyan. Ay, by the way, mga kapatid, ipag-pray nyo dahil sabi namin, nag-uusap kami ng mga leaders sa church. Sabi ko, sa susunod po, magkakaroon na tayo ng dinner. Every fellowship natin may dinner. Huwag na kayo mag-alala ng inyong hahapunin dahil dito na tayo kakain lahat. Amen? Praise God. Kasi share the blessing. Amen? Mag-share tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, God is good. God is good. Amen? Talagang mag-share tayo. Pagka sinong mayroon, pastor, bili tayo ng buong baka. Kakatayin natin, pigik tayo sa church. Praise God. Ngayon nga mga kapatid, sabi ng iba, pastor, nagtagumpay tayo sa pagsubok. Ngayon, mag-samji tayo. Sasamji tayo dyan sa labas. Praise God. 2 table. Yung medyo mga may kalidad. Joke lang. Lahat naman tayo may kalidad. Yung medyo malalakas, dito sila sa kabila. Praise God. Kasi kapag pinagsama mo, malakas kumain na kumain, nauubusan lagi yung mahina eh. Maganda pag sama-samahin mo yung malalakas, praise God, para kanya-kanyang unahan yan. Magsasamkin tayo dyan sa labas, mga kapatid. So, pagandaan-daan nyo dahil magsiselebrate tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Because, again, ang malaking problema, biruin mo, ang ano po nun ay 80,000 ang bail. Kasi, 4 yun, 80,000, 160. Di, mayroon ako mga kapatid, 320. Saan kukunin yun? Pero nakipag-ariglo dahil wala pong basihan, walang batayan, walang ebidensya, walang video. Praise the Lord. Tinatakot-takot ng pala tayo sa mga video na yan. Hallelujah. Pero gayon pa man, ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. So, ngayon mga kapatid, may blessing ka, dumating ka, matuto tayong mag-share. Amen? Kaya pagka masarap ang ating ulam, may pinagpala tayong kapatiran dyan. Amen? Hindi naman lagi din ako ang manlilibre. Praise God. Hallelujah. May mga panahon na kakain tayo dyan ng masarap. Amen? Kaya masaya tayo. Sabi mo, I like that. Last point, mga kapatid. So, King David, exemplified the goodness of God. Last verse na po ito. Balik tayo. Sabi niya po sa Psalms, para ERV translation naman, give, dadadaling ko po kayo. Tingin kayo sa screen, mga kapatid. Give the Lord a chance to show you how good He is. Paano niya ipapakita ang kanyang goodness? Great blessings belong to those who depend on Him. Dadadaling ko, give the Lord a chance to show you how good He is. Sino po ang may pinagdadaanan? Willing ka ba na bigyan mo si Lord ng chance? Na siya ang gumawa para sa'yo. Tulad nga ng sinasabi ko kay Sister Joy. Sila Sister Joy. Kasi siya na kasi kayo nababanggit ko lagi. Pag umaakyat ang dalawa na yan, imbis na payapa ako, nagugulog yan. Pastor! Pastor! Ay, naandyan na yung ano. Diyos ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung tatakbo ako. Lulundag ako sa ano. Hindi man naman ako dahan-dahanin na ano, praise God. Kasi, siyempre, baka may pumaradang pulis. Siyempre, may kaso eh. Hallelujah. Kaya sila bibiglayin ako. Pastor! Pastor! Ako dito, nananahimik lang ako eh. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi niyo rin po alam ang saluubin ko. Yung nandyan, na naghalos magsusuntukan ng mga membro at saka ano. Kasi Mikaelo talagang tinanggal na yung head niya. Talagang kakasakot na sa akin. Parang dinadaan sa ano eh, praise God, si Jonas din. Oy, huwag niyong kagalawin yung pastor namin, ha?
Praise God. Talagang naramdaman ko yung pagmamahal nila sa akin. Hallelujah. Pero alam nyo, nakaupo lang ako, Sister Joy. Bakit? Ito ang dahilan ko. I give God the chance. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Pero hindi nila alam lang, Sister Joy, umiiyak ako dito. Umiiyak ako. Ang hirap nun. Ang hirap. Sabi ko kay Lord, naging mabuti lang ako sa kanila. Hindi ko naman sinasadya talaga yung mga ganyang bagay. But still, God is good. I give Him chance. Kung tayo may mga pinagdadaanan, hindi mo na kaya. Dumarating sa punto na parang you are about to give up. Iminagyu. Praise God. Sige, konting background sa mga musicians. Agree ba kayo na minsan kapag marami tayong pinagdadaanan sa buhay, talagang normal sa tao, di ba yung parang gusto mong sumuko? Parang gusto mo nang kumibak. Gusto mo nang umayaw. Kasi sasabihin ko lang naman, ikinaagyo, Lord. Pagod na ako. Pero, ito po yung nag-challenge sa akin kanina eh. Sabi ng Lord, Lito, why don't you give me a chance? Kaya pag ating kayong problema na mabigat na sobra, hindi solusyon yung sasabi mo, Lord, ayoko na. Kasi hindi solusyon yung tumatama sa problema, hindi solusyon. Ang kailangan mo lang, bigyan mo si Lord ng chance. Amen? Hallelujah. Let's give God a chance. Sige tayo lahat, mga kapatid.